So, hindi pa itong mga magaganda mo, sir. Pero ang gaganda na, oh. Thanks to them. Wow. Kasi nagsubok ako mag-grow, hirap. I try to grow it myself. Pumibili ako dati ng ganito. Sinubukan ko sa isang location back in 2008. Simula kami 2007. Yun ang time na biglang bumagsak yung economy ng Amerika. No, I started 2000. But yung produkto mo ay magaganda rin. Magaganda naman ang lumapalab. Yung problema na ng huli, dahil parati akong nasisiraan ng bubong sa greenhouse na inupahan ko. Aayusin mo, sira ka agad kasi napakalakas ng hangin. Ang hangin. At saka yung greenhouse, luma. So, yung upkeep matindi. Yung rental, mura, $2,000 for a 20,000 square foot greenhouse. Marami ka malalagay. Yung balak ko sana doon was to grow it as a partial, at that time na yun, nag-iisip na ako ng cuts. Kasi yung isang kliyente ko sabi niya, why don't you go into growing for cut stems? Sabi ko, right now, sabi ko, funding-wise, di ko pa kaya. So, doon na time, nag-isip ako na mag-upa ng kaysa sa, na bili ka lang, benta mo, kita ka na. Doon time na sabi ko, sige, try ko nga mag-grow ng sarili ko. Nag-try ako, pero dahil nga bumagsak economy wala. Nalugi din. Tapos, hirap yung 2008, 2009. Yung cycles ng buhay mo, cycles ng negosyo mo, pag ganun ka ganun. May times na masagana ka. Tapos, bigla na lang, wala. Tulad yung pandemic, kalahin mo pandemic, na akala mo bagsak. Yun ang malakas. Yun ang malakas. Kasi yung mga mayayaman, nag-iisip anong gagawin. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Every Mother's Day, nagbebenta ko sa labas ng bahay. So, sa labas lang ng bahay? Oo, labas ng bahay. Kasi dami kong doon. We put up a tent there. Dati kasi, everyday nagbebenta kami doon, weekends. Mama ko pa, nung malakas pa siya, siya nagbebenta sa mga customers doon. May cut siya, so tuwang-tuwa siya. So, malaki pa kinikita niya at that time sa akin, sa komisyon niya Kaso lang, binibenta niya mura ang halaman ko. Minsan di niya tinatanong, lugi na pala ako. Kaya sabi niya, I'd rather have your mom here sell it to me than you. Kasi mura. Hindi na pa factor na mami yung cost ng plant. Yeah. Kasi kala niya, gano'n lang pare-pareho lahat Ay, naku po. Tatawa na lang ako pag naisip ko. Pero Mother's Day, average thing kami doon is the week, week starts ko sa Mother's Day would be like Thursday. Maglalagay na ako doon. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Within that 3 days, 3 to 4 days, ang sales ko sa bahay lang mismo, cash sales, at saka yung mga walk-in lang na public, about $40,000. Wow. For that 1 week lang. Wow. Ganun kalakas. Mother's Day nung pandemic, naubusan lang kami ng halaman Nasa 43,000. Kasi ayaw nila ibuksan yung flower market. Tao, may pera. Binibigyan ng gobyerno ng pera. Binibigyan ng cheque namin dito. Nakakatanggap kami 2 cheque. 1,500.
1,400. Dalawa. So 2,800. May pera yung tao. At saka gusto gumastos. Akala ko, hindi ko nakakala. Naging pa ako. Sabi ko, takot ako. At that time, yung mga pinutol kong halaman, napariblum ko. Kahit na anong sitwasyon, binibili nila. $10. Benta. Pinakita ko na last previously. Yeah. So, benta, $10. Yun, mga damage na yun, ha? So, yun. Ganun din sa flower shop. Sa wholesale ko, mas malaki. Yung daming order nila. So, yung problema lang naubusan ng supply. Nung time na yun. Every farm, they really need a broker din talaga. Oo, yeah. Hindi po pwede na To move their plants, they need somebody like us. Yeah. Actually, nung nagsimula sa brokerage ng orchids, ang original na tatlo lang Amerikano. Sumali ako, pang-apat ako noong time na yun na medyo malaki. Simula ako sa maliit na van na ganyan. Previal lang ginagamit namin ng tatay ko that time pambili ng orchids, benta ka agad yun. Yung steady lang yung clientele mo ba at that time. Dahil nga, porket sila, mga high-end, malalakas kumuha. Pero kailangan yung quality naman bibigay mo sa kanila. Quality at price talaga. Quality talaga hanap nila. Pero mayroong barat na kahit na quality bigay mo, babarating ka pa rin. Sabihin niya sa akin sabihin niya, presyo, I can get it downtown for that much. Show me where it is, I'll buy 1,000 from him right now. Magaganunin ko kasi, sabi ko, you cannot, wala naman talaga. Sabi ko, you cannot BS me sa ganung presyo kasi I know everybody here. So, hindi sa pagyayabang, kilala ko lahat ng growers. At kilala din nila ako kasi isa na rin ako sa mga matagal na mula pa 25 years na negosyo ko Although it went through up and downs, it's normal stuff. Pero hanggang ngayon, surviving ka pa rin. Ganun din, there are new players, parang come and go rin, yung players in the industry. Yung mga Koreano ngayon, marami sila. Ayan, hugulat ka Tulad ng sabi ko sa iyo, yung mayroong mga na maliliit lang, bibili. Tapos yung isang medium na binila ko, 10,000. Ito daw presyo binigay sa akin, mura. Tapos yung pala din. Yung dala kong van malaki, kumuha ko 1,000 Katabi ko, maliit na van karga niya 50, presyo pareho sa akin. Sabi ko, ano ba kalokohan din? Hindi na ako bumalik. So talaga importante yung may loyalty, loyal sa'yo. Farm. At saka yung buyer. Siyempre. Tapos dito, pag let's say fully bloom yung halaman nila, they want to push it out para na makuha lang nila yung cost nila. Ayaw nila kasi magputol na magre-regrow sila Tuloy sinasabi ko sa'yo. Pangit kasi. Mas okay pa sila, kumuha sila ng bago na ganito. Ito, siguro na dito yan 3 months ago. 3 months ago yan. First talaga First lang yan. Mas may value to. Oo, yeah. Yung isa naman na sinabihan ko na mag-cuts. Yun, talagang nakinig sa akin. Ngayon, dami niyang kliyente. Pero at least ako, baba presyo ko ako compared sa iba. Sabi niya, sa'yo ko lang binibigay yan dahil nga na tinuruan mo ako na yun. Baguhan lang siya Baguhan lang siya. It's a matter of 5 years lang ata siya. Sobrang lusog ng plant. Lulusog. Tingnan mo yung foliages Paano niya. Paano nagagawa yan na ganyan kalusog? Alam mo sa Pilipinas, pwede ito kasi nga, sabi niya, di ba, kailangan ng mainit para mag-grow. Hindi siya magbubulaklak sa Pilipinas ito. Hindi magbubulaklak. Maglalaki lang ng lalaki yan. So pwede kang growing ka sa Philippines, then export. Export mo dito. Hindi mo ka lang magpabulaklak. No, you cannot. You don't need to. Pag mapabulaklak ka, alam mo yung market mo ng bulaklak na maganda, magpa-open ka doon. Dubai will pay it, shit.
Oops, sorry. Eye-opener, sa Filipino audience natin, eye-opener. You don't Dubai. need to bloom your plants. I-grow mo lang, No, then export. Yeah, export mo. Pero ang yung sa Dubai, cut flowers. I don't Cut think flowers na ang Dubai. Yeah, Dubai. Yeah. Nagsabi sa akin yan, Persian ko na kliyente. Sabi mo, why don't you market this sa Dubai? Sabi ko, I don't know anybody over there. Sabi niya, you have the connections over here. You can ship it over there. He gave me the idea ng Dubai, which is true kasi pera doon tumutubo Mayaman lang sila, sa oo. mayaman na sila eh. Kaya they don't care about Ano the pwede, price. sir, magpalaki ka sa Philippines, dalhin dito, pabulaklakin, dalhin sa Dubai. Sabi nga sa akin, ni Philip sa akin, may owner nito. Oh. Sabi niya, why don't you grow dendrobiums over there? Kasi nga, wala dito dendrobiums ngayon, tsaka cymbidiums. Oh. Sabi niya, why don't you grow it over there? Tapos ipadala mo sa atin dito tayo magano. So sabi ko, wala akong funding, kulang na ako funding, naubos na sa farm na Kung ginawa ko yung dato, hindi mas maganda. Ma'am Rona. Yung mga malalaking tao doon. Oh. farms. Ito, may makukuha lang idea sa akin. Then they'll, kasi all they need to do is buy these young seedlings. Maliliit pa. Oh. Hindi na ganito, Kasi ito may presyo Kasi, nito tama Kasi kukunin nila bibili sila sa Taiwan. Tapos gusto nila pabulaklakin sa Pilipinas. Hindi naman pala conducive. Kailangan mo, Conducive kailangan mo pala malamig. sa Philippines, magpalaki. Pagpalaki lang. Magpapalaki ka lang. Until dumalaga, ang tawag nila. Yung ready to bloom. ready to bloom. Then you export. Yun export. Yun ang ginagawa ng Taiwan. Export. Pero Taiwan also sells bloom plants. Asia market lang. Asia Kasi market. madali lang nila i-air freight lang nila, madali lang, mas mura. Dito, madadamage. Kasi yung Asia, tsaka dito, siyempre yung temperature is iba. So Pilipinas siguro, tama ka, baka nga siniship na nila, naka-bloom na. Naka-box and bloom and everything. Kasi ginagawa rin dito yan Pinapadala yan, naka-bloom na ganun. Oo. Yung mga may bloom sa Philippines, ini-import nila yun na may bulaklak na, May sir. bulaklak na, May bulaklak na. Nakikita mo sa market. Actually, mura pa rin, Nakikita ko, tinatanong ko, nasa 1.5. 1.5 is, minsan, 1,000. So that's basically about $20. So, may pa rin sila. Ito, sir, kagaya nito, more or less parang ito yung mga Arrangement na na-arrange nila. na. Yeah. Nakapat na siya. Kapat na siya. Ayan, ilang plants to? Tatlo. Ito yung arrange. May kumukuha sa kanila dito na na siguro mga sinusupply nilang mga restaurant o something. Restaurants, hotel, sir. Yan. Ito yung arrange. Ganito yung ginagawa ni Ma'am Muyet doon sa store niya. Di ba? Ina-arrange niya, linalagay niya sa pot. Kita mo stages yung nila, yung pagdating nila. Ito, Yan mas younger. younger. Ito mas 1 month old na ito. Ito yung bagong dating, siguro, sir. Ito mga 1 month and a half na ito dito. Maybe Okay. 2 months. Kasi it takes them about another 30 to 45 days depende Para sa para mag-spike siya. Mag-spike. So, yan, pagdating dito, this Tas is ito. basically mga 2 months na dito. Ito going on 3 3 to months, 3 to 4. The next stage niyan is bulaklak na, which Yan is na gonna yan. be another 6 weeks away. Ayun naman yung mga binibili mo, sir. Yeah. Dati kumukuha ko ng ganito, susubukan ko, pero if you don't have the space, Yeah. huwag na. You need the space to do it. Mura nga siya. Mura siya, pero you're taking a risk too. Yeah. May risk ka. Saan matagal? Kung Matagal ang siya. business mo, flowers, ang Move it tagal. right away. Kailangan Pero kung ma-dispose may ka. pera ka, may volume ka na pambili, Why not? why not? Kasi, let's say sa akin, kung kukunin ko yan sa Taiwan ng 4, landed dito. Pero kukuha ka ng 20,000, you need something like this size. Pero para makahold. yung, sir,
okay, Taiwan nanggagaling to. The same yung temperature ng Taiwan at saka Philippines, di ba? So, parehas sila potential na mag-export dito. Yeah, kaso lang, well-known na yung Taiwan. Well-known yung Taiwan. At saka, allowed sila mag-ship ng ready na in a pot. Yes. Yun ang isang problema na sa ano mo, pag hindi malinis, i-check yan ng ng department na dito. Kung may mga peste yan. Hindi pa sa level ng Taiwan. Kasi dati mag-ship sila, walang pot, walang medium, roots lang, bare root. Out of 30% ang damage, patay. Mura, may labor cut, mura yung air freight kasi makaka-load sila mas marami. Oo. Pero in mortality 25-30% daw. Tapos may cost ka pa ng bark, labor and everything. Dati bark yan, hindi na sa moss ganito. Buti nag-change sila sa moss, mas maganda yung moss. Kasi nakaka-retain ng tubig na hindi siya nagda-dry out all the time. Pag bark kasi, after 2 years, papalit ka, tatapon mo na yung bark. Yan, sphagnum moss. Yan pala ang advantage ng Taiwan. Yan ang advantage ng Taiwan kasi nga yung greenhouses nila cleared to ship ready to bloom plants in potted plants. Pilipinas, Thailand hindi. Thailand hindi rin. Hindi sila. So root yung Thailand. Root din. Fruited yun, walang medium. Tatanggalin nila lahat. Tatanggalin nila lahat. Kaya yung naman sa kung Thailand. 3 weeks yun, mamamatay talaga yun. Oo, meron talaga mortality. Pero kung let's say like that, didiligan nila yan ng few days before nila i-ship. Ipak. Hindi mo rin kasi kailangan, hindi mo rin siya diligan saka ipak kasi magkaka-moisture, magkaka-mold yan. So kailangan may days nila, may drying sila. Iko-condition nila yung halaman bago nila i-ship yan. Bago nila kasi naka-box yan dito. Ito yung boxes na nilalagyan. Yan. So ilang plant lang to per box? Siguro maybe mga 50. Oh? Na nakapotted, sir? Kasi maliliit kasi walang spike. 70 pieces right there. Yung 3 inch, maliliit. Maliliit. Mas maliliit yung plant. Yung mga ganitong size. Ito. Na walang spike. Na walang spike. They don't ship it in spike. Pwede sila mag-ship in spike pero pangit pagdating dito. Nag-curve yung mga yung spike niya. By the time it's kung isi-ship nila na mayroon ng 2-inch spike, pagdating dito mahaba na nagka-curve na siya. So, sa 3 weeks nag-grow siya eh. At saka mabilis mag-grow yun kasi walang sunlight. Walang sunlight. So payat. Nagka-curve siya, pangit. Yun ang ginagawa ng isang nursery dahil nga sa sobrang kailangan niya ng up yung order niya sa labas ng mga pre-spike plant, ginagawa niyang gano'n. So, in the long run, di tama. Nakita niya rin. Nirereklamo ko rin sa kanya. Sabi ko, hindi, maganda. Maliit yung mababa. Tapos yung curve niya. Ang laki. Ganda ng facility, ng greenhouse. 2,000 per table. So 20,000 dito side, 20,000 dito side. So isang container ban ito. Ito lang. Isang container ban din dito. So ilang greenhouses meron siya, sir? Bali 3 yung niya, setup niya. Ito yung una, ito yung pinakahuli. Thank you. Wow. Plenty. Mas marami dito pala siya. Doon lang mas maraming open. Pero ito punong-puno. Yeah. Ito na piniprep na nila ito for Ito na yung mga kinukuha. Ganito yung mga kinukuha mo, sir? Naka-stage na sila.
Ganda. Ito yung mga bagong ano, tingnan mo. What's your step, ha? Ito yung maglalabas pa lang yung spike 45 days pa lang ito. from the arrival. From the arrival, 45 days. So more or less, inaalagaan niya lang ilang months? 6 months. 6 months bago mo bibilhin sa kanya. Depende sa ano, pag season sa March, sa summer, mas mabilis ano yung bulaklak. Pero problema naman sa summertime, pag mainit, yung flower production mas makonti. Pag malamig, yung bulaklak humahaba, dumadami yung bulaklak. Mas maganda yung winter time kasi mas colder. Kaya kung yung nursery mo nasa coastal, may konting difference kaysa inland katulad dito. May diferensya talaga. Kaya yung mga Mas bulaklak maganda yung sa coastal. Bulaklak sa San Diego dahil Kaya mas maganda malamig yung sila. San Diego. Tapos yung sa San Francisco area. Oo. Sa dinaan niyo na doon yung Gilroy. May malaking farm diyan. Actually, pinakamalaking farm niya pero kinonvert niya ngayon sa I think 60% now is marijuana field, marijuana greenhouses. Volume, grabe. Mas malaki kita dyan sa marijuana. Siyempre. Mas malaki. Pinaupahan na lang niya, hindi na siya Pinaupahan na lang niya. Kasi yung greenhouse niya is 140 acres. Ang greenhouse niya. Ilang hektarya yun. Grabe. Hindi naman ganitong setup, pero much older yung greenhouse. Pero yung Symbidium dati doon, dami niya doon. Hinigil na lang niya. He was the one who killed the market actually. Yan, mga bago. Bago rin to. Isang... Sobrang lusog, no? Ah? Sobrang lusog. Ganda ng lusog ng mga ano. Ito, kaya ng Pilipinas ito magpaganito. Bibili mo lang bibili mo lang seedlings na maliit. Maliit. O kahit nasa flask siguro kung kaya mo. Pagkaganitin mo lang. Tapos papalakihin mo lang siya. Hi Karen. How are you? Yeah. This is my friend Buddy and his family. Hello. He's a YouTuber Hi. in the Philippines, so just showing him around because he wants to feature the orchids. I thought you come pick something too. No, not yet. Next week. Oh, next week, yeah. Yeah. I'll call you with the order. Okay. Okay, sir. Yeah. Itong property niya, 10 acres ito. 10 acres. Sa kanya din yung kabila. Almost more than 5 hectares. Mga 5 hectares siya. Kasi yung acres is 2.5 ata or 1 hectare. Mga ganun pa. Oh. Ito ngayon yung mga bagong ng Taiwan. Recently lang ito lumabas. Yung tawag dito, big lip. Kasi makita mo yung dito dati, di ba? Ito. Yung old style. Yung lip niya iba. Tapos Ito ito ngayon, nakalabas. big lips siya, may siya. May para siyang ito mga bagong clones ng Taiwan. So nasa nasa maybe 3 years na siguro. So ganito siya pag dumating galing container. Ito 'yun. Kino-condition nila. Mo wala pang spike ha. Wala pang spike. Pero ito meron na.
Yan, sumisibol na. Ito. Yung Ito spike. yung spike niya, sumisibol na. So bagong, pero ito mga 2 weeks pa lang ito dito. Maybe 3. Yung paglagay ng halaman, one direction. Kasi yung importante is facing east. Tapos yung foliage mo, kailangan direction ng, kasi may face ito eh. Yung face niya dito. Yung foliage niya. So kung pag mag-spike yan, bulaklak na yung pupunta Pag doon. ganun din. Oo. Kung ibabalik ta rin mo siya, lulusot dito o lulusot dyan, pero pangit yung ano, kasi doon siya ano, baliktad. Mas maganda kung dito yung nag-spike yung halaman. Kung minsan lumalabas yung dito. Saka yung Kaya spacing. nakaharap lahat dito. Nakaharap yan. Tapos yung spacing mo, you gotta have airflow sa gitna. Para lang ano, tapos yung ilalim niya ganyan. Iba ngayon, hindi na nga ganito. Hindi pa siya nagpapalit eh. Nagtitipid siya. Ngayon, nasa plastic na yan na ano. Yung matting nito, naka-plastic na makapal na itim. Parang yung ginagamit sa mga poultry doon, saka piggery. Yung gano'n na yun. Gano'n na rin style, pero size ng ganito. Saka movable yung lahat niyang ano. Lahat mo. Kasi para, siyempre, pag nagtrabaho, pwede ka dito. May access ka lang. Kasi kung may bawat, ano, merong ano, na babawasan yung growing space niya. Ito yung 3 years old. Yan yung 3 years Sa old. Taiwan. Bago magano. From flask, takes about a year and a half, 18 months, 17 to 18 months. Pag start sila ng cloning sa flask, 17 to 18 months. Tapos pag ano na, mga average siguro mga 50 sa isang flask. Nabasag nila yan, tapos ano nila. Or naka-plastic na ata ngayon, hindi na yung glass dati, glass eh. Hindi na, Ngayon, plastic na, plastic na ngayon. So binubunot na lang nila. Plastic na. Oo. Nakita ko sa... Saan mo nakita yon? Thailand siguro? Vietnam. Vietnam? Oo. Vietnam. Naka-flash. Sa atin ba walang ano doon? Yung nagpa-plasticing ng gano'n? Alin, sir? Sa atin, wala ba nagpa-plastic na meron na rin? Meron. Sa Pero Los sa Baños? glass pa. Oh, glass pa rin. Sa glass pa. Wala pa akong nakita na Sa yung UP Los plastic. Baños, UPLB. Oh. UPLB. Oh. Kasi napag-usapan namin dati ni Vichin na gano'n eh, ano doon, yung sa Symbidium eh. Yung Sabi sa ko, plastic na. Oo, ano nga, Ang ipa-clone bilis yan. nga naman kasi kunin Ipa-clone eh. Oo. Ipa-clone yung, yung Symbidium para i-grow doon. Tapos, do it for export. Symbidium maganda for cut flowers talaga kasi high value siya. Tapos, Malaki. dami na. Lumalaki na Ang lumalaki. Symbidium sa atin. Pwede doon, basta malamig na lugar. Bukidnon would be best. Bukhari sa Iloilo, pwede, malamig. Baguio, pwede siya. Baguio or Benguet. Pwede rin yung highland ng Ormoc, may mataas din eh. Oo. Pero kailangan mo accessible ka sa market mo. Market talaga. Kasi yung transport naman mahirap eh. Ginagawa nga sa Japan is pag mainit, sa baba. Ililipat nila. Binubunot nila lahat. Tatalin sa, may 2 location sila. Yung sa Symbidium ha. Labor intensive, grabe. Sipin mo yun, libong-libong halaman. Ililipat mo, tapos ilalagay mo, tapos pag bloom niya, babalik mo na naman ulit sa ibaba. Ay, grabe yun. Pero ang gaganda ng orchis ng Symbidium ng Japan. Ibang kulay siya. Maliliit pero magaganda kulay nila. Iba naman yung sa Holland. European na Yan, pag meron ka ganyan, multi-generational yan, well, income na yan. Pwede mo ipasa sa mga anak mo, lolo, mga apo mo. Pag nakaset up ka ng ganun. Pero you have to have the perfect, mas sa cut flowers, Symbidium compared dito. Kasi hindi masyadong mamamatay. Ito, pag hindi mo marunong mag-alaga, mamamatay. Yung mga banda, maganda rin sa cut flowers. Napakamahal ng banda. Cut flower dito. Pag galing sa, yung Anza na, sa Holland,
Ang gaganda ng mga kulay nila, yung mga violet nila, lalaki yung bulaklak. Violet. Talagang primong-primo talaga. Primong-primo na mga bulaklak, ansa. Kasi siyempre, yung ano doon, sa ganung mga Dutch talaga, mahilig talaga sa halaman. Eh. Okay. Gutom na lahat? Nagpagutom. Nagpagutom tayo, sige. Ready na daw siya. Will be another hour so papunta doon ha. Pabalik na tayo sa sa LA. Sir, guava to, no? Native? Native guava? Sir, check ko lang nga. Uy, grabe oh. Ano May yan? bunga. Guwapo nga ba? Guava. I-check ko lang nga. Pink kaya to? Pink! Guwapo nga. Oh yeah? Go! Pink! Wow. Mag-uwi ako ng seeds nito. Talaga? Dito na kay sir. Mm. Tatalim ka dun. Sir, matamis. Oh yeah? Welcome to Hollywood! So nakita ko yung kaya Steven Spielberg. Kevin Costner. Nakita mo? Yeah. Ate Broderick. Good lang. Mami, dito ka rin mag-picture, mami. Yeah, ako nga eh. Ayan. Ayan, so ini-enjoy natin ang Hollywood. Hi, Mami. Hi. Hello. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.